Pagkalipas ng isang linggo, humarap si Hamar kay Logan, sinasabing lubusan na siyang gumaling, kaya't ipagpapatuloy niya ang konstruksyon. Sinabi rin niya kay Logan na susubukan niyang bumawi sa pagkaantala, at hiniling ni Logan ang kanyang mabuting kapalaran. Pagkaalis ni Hamar at pagsara ng pinto, may isa pang katok na gumambala kay Logan. Lumitaw si Dwayne mula sa likod ng pinto na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Tinatanong si Logan kung hindi pa ba oras para sabihin niya sa kanya ang tungkol sa minahan na iyon. Sumigaw si Dwayne kay Logan, hinihingi ang paliwanag kung gaano katagal niyang binubuo ang minahan ng hindi sinasabi sa kanya. Nagpaumanhin lamang si Logan, sinasabing nakalimutan niya. Frustrated, tinanong ni Dwayne kung paano nakalimutan ang isang bagay na napakahalaga. Iginiit niya kay Logan, tinatanong kung bakit niya itinago ang minahan at kung anong uri ng minahan ito. Para sagutin ang tanong ni Dwayne, nagpakita si Logan ng malaking ngiti, inihahayag na ito ay minahan ng ginto. Hindi siya pinaniwalaan ni Dwayne at sinabihan si Logan na tumigil sa pagbibiro. Imposibleng magkaroon ng minahan ng ginto ang mga taong tulad nila. Naiinis, tinanong ni Logan kung ano ang hindi kapanipaniwala tungkol dito, tinawag si Dwayne na bastos. Pagkatapos, bumalik ang kanyang seryosong tono, ipinaalam ni Logan kay Dwayne na ang minahan ay inaasahang makakalikha ng humigit kumulang 100 milyong ginto kada taon, at tinanong kung sa tingin ni Dwayne ay magbibiro siya tungkol sa ganoong bagay. Nang marinig ito, hindi nakapagsalita si Dwayne, tinatanong si Logan kung seryoso siya sa sinasabi niya. Sunod, nakatayo lang si Dwayne, at tinitigan siya ni Logan sa mata, ngunit parang may mali. Hinawakan ni Logan si Dwayne, nagtataka kung okay lang siya, at muntik ng matamba si Dwayne. Lumilitaw na ang impormasyong natanggap niya ay nagdulot ng pagkahilo kay Dwayne, dahil hindi niya maintindihan ang dami ng pera na dadalhin ng minahan, at pinagpapawisan si Logan, sinusubukang gisingin si Dwayne. Sa kabila ng maliit na insidente sa pinsala ni Hamar, maayos na nagpatuloy ang plano, mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Logan. Sa kagubatan, isang grupo ng mga tao ang naglalakad, nagtataka kung bakit sila tinawag muli, lalo na ngayon na tapos na ang konstruksyon ng dam, at sa napakakakaibang lugar, ang tuktok ng bundok. Tinanong ng isang lalaki ang isa pa kung sigurado silang tapos na ang dam, dahil dapat ay 6 na buwan ito, ngunit natapos nila ito sa loob lamang ng 3 buwan. Kinumpirma ng isa pa na tapos na nga ang konstruksyon. Mukhang sila ang mga administrador na tinipon ni Dwayne para sa huling inspection. Dinala silang lahat sa tabi ni Logan, at binati sila ni Logan, ipinapahayag ang kanyang kasiyahan na nakasama sila. Kinikilala ang kanilang abalang schedule, hiniling niya sa kanila na manatili at saksihan ang pagbubukas ng dam. Tumingin ang isa sa mga administrador ng may pagdududa, iniisip na sayang lang ang oras. Sa kanyang isipan, ang pagdadala ng tubig mula sa ilog Luther upang iwasak sa ilang ay walang magiging pagkakaiba. Nararamdaman niya na dapat sana ay mas matalinong ginamit ni Logan ang pera, marahil sa pag-aayos ng timog na kanal. Tinatanong din ng iba pang mga administrador kung bakit nag-abala si Logan ng ganito. Dahil hindi makaisip ng sagot, nagtanong ang isa sa kanila, bakit nga ba? Samantala, muling namangha si Dwayne sa kanyang nakikita. Tinitigan niya ang dam, na pagtanto na hindi ito itinayo para lamang iwasak ang tubig sa ilang. Sa katunayan, direktang konektado ito sa mga underground channel ng ilog Luther. Kung tuloy-tuloy silang makakakuha ng tubig sa pamamagitan ng mga kanal, ang malawak na ilang na ito ay maaari ng maging matabang lupa. Tumingin si Logan sa paligid at napansin na nagtipon na ang lahat, mga construction worker, mga mage, at mga administrador. Napagpasyahan na oras na para magsimula, bumaling siya kay Clayton at nagbigay ng senyales. Sumunod si Clayton, naghanda upang simulan ang dam, sinabi niya, simulan na natin. Nang makita ito, nagalit si Hamar at nagtanong kung talagang kailangan nilang gawin ito sa ganitong paraan. Nagrereklamo na inilagay nila ang lahat ng pagsisikap para mabuksan at maisara ng mga manggagawa ang mga floodgate mismo. Gayunpaman, iniisip ni Logan na sa unang pagkakataon na bubuksan ng dam, dapat ito ay engrandi at hindi malilimutan, dahil gusto niyang ipakita sa lahat sa McLean Estate kung ano ang nilikha nila gamit ang kanilang sariling mga kamay. Habang sinasabi niya ang huling bahagi, ipinakita ang isang imahe ng dam,
at lumilitaw na may ilang mga golem na nakatayo sa harap ng mga floodgate, handa itong itaas. Nang makita ito, nagtanong ang mga administrador, ano ang mga iyon? Nagkomento pa ang isa sa kanila sa presensya ng mga halimaw sa dalawa pa, ngunit pagkalipas lamang ng isang segundo, mukhang hindi sila natitinag sa pangyayaring ito. Napagtanto rin ng administrador na nagtanong na nakakita siya ng maraming mahika kamakailan, at hindi siya dapat mamangha dito. Sunod, sumigaw ng malakas si Clayton para marinig ng lahat. Nagbibigay ng utos sa mga golem na buksan ang mga floodgate. Lumapit sila sa mga gate, at nagsimulang itaas ang mga ito. Nang makita ito, masaya si Logan, dahil nasusunod ang kanyang mga plano tulad ng kanyang inaasahan. Hindi nakapagsalita ang lahat sa pangyayari. Parehong namangha ang mga administrador at ang mga karaniwang manggagawa sa malaking pagpapakita ng mahika at lakas, ngunit may kakaibang nangyayari. Nahihirapan ang mga golem na itaas ang mga floodgate. May nakamamatay na ngiti sa kanyang mukha, tumingin si Clayton kay Hamar. Bumubulong, tinatanong si Hamar kung ano ang ginawa niya. Ngunit mukhang hindi rin alam ni Hamar ang nangyayari, dahil tiyak niyang sinabi niya sa mga manggagawa na buksan ang mga gate kapag nagsimula ng itaas ng mga golem ang mga ito. Nang makita ito, nagsimulang pawisan si Logan, dahil kailangan niyang makaisip ng ideya ng mabilis. Ipinakita ang isang pangyayari mula sa nakaraan. May isang eksena sa pagitan ni Clayton at Logan, kung saan ipinaalam ni Clayton kay Logan na ang pagtataas ng mga gate ay masyadong mabigat para sa mga golem. At sinabi ni Logan sa kanya na magpanggap lamang. Mukhang ang lakas ng mga golem ay para lamang sa palabas, at sa katotohanan, kailangan ng humigit kumulang 100 manggagawa na nagpapaikot ng mga puli para buksan ang mga floodgate. Naisip ni Logan na hindi ito bahagi ng kanyang plano, at nag-iisip kung ano ang kanyang magagawa. Sumigaw si Clayton kay Hamar na kung masisira ang reputasyon ng kanyang golem para sa lakas, siya ang mananagot. At sumagot si Hamar na katotohanan lamang na hindi sapat ang lakas ng mga golem. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tila may ideya si Logan. Bigla niyang sinabi kay Clayton na utusan ang mga golem na give-a ng mga tarangkahan. Naiwan itong walang imek sina Hamar at Clayton, kaya nagtanong si Clayton kung seryoso talaga si Logan tungkol dito. Sinabi ni Logan kay Clayton na gawin ang sinabi niya, dahil maaari nilang itayo muli ang mga tarangkahan sa ibang pagkakataon. At kahit nag-aalangan ng ilang segundo, ginawa ni Clayton ang gusto ni Logan, at nagsimulang suntukin ng mga golem ang mga tarangkahan. Nang makita ito, nagtataka ang mga manggagawa kung talagang GGB nila ang mga ito. Matapos ang dam, sunod, nabasag ang mga tarangkahan, at nagsimulang damaloy ang tubig, kasama ang mga golem, at nanatiling nagtataka ang lahat nang makita ito. Kahit si Logan ay naglabas ng malaking ngiting may pamumula ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon, nakita ko na maaaring tunay na masaya si Logan, at may puso. Ang mga taga-bayan na nagtrabaho sa konstruksyon ay naglalabas ng luha ng kaligayahan habang dumadaloy ang tubig. Kinikilala ang presensya nito, at ang kanilang tagumpay. Pagkatapos ay naisip ni Logan kung paano nito malulutas ang problema sa pagkain sa panahon ng digmaang sibil. At hindi nila kailangang madaliin ang reklamasyon, dahil maaari silang magsimulang magsaka sa susunod na tagsibol. Kahit si Dwayne ay masaya, at tumalon sa likod ni Logan, tinakot siya, sinasabi sa kanya kung gaano siya kamali tungkol sa dam, at humihingi ng tawad. Sinabi ni Logan sa kanya na maayos ang lahat, sa isang palakaibigang paraan, nagtatanong kung bakit umiiyak ng husto ang isang malaking tao tulad niya. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya sa kinalabasan na ito. Dahil umiiyak si Hamar sa sulok, nagtatanong kung gaano katagal ang aabutin sa kanya upang itayo muli ang mga tarangkahan. Ngunit sumali si Clayton, sinasabi na tutulungan niya siyang itayo muli ang mga ito. Sinabi ni Logan sa kanila na hindi nila kailangan ng tarangkahan ng Mad Alien. Kaya maaari silang magpahinga ng 1 linggo, at tatapusin nila ang konstruksyon ng minahan pagkatapos nito. Sinasabi kay Hamar na muli silang magkakaroon ng mahabang bakasyon, kapag natapos na rin ang proyektong iyon. Ngunit ito ay muling nagdulot ng kagalakan sa mga mata ni Hamar, nagtatanong kay Logan kung talagang tunay ang kanyang sinasabi. Sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagtiyak kay Hamar. Ngunit ang hindi alam ni Hamar ay ang dahilan sa likod ng pag-iisip ni Logan,
na sila ay muling magiging abala sa lalong madaling panahon. Maraming magsasaka ang darating upang magtanim ngayon sa matabang lupa, ngunit mahihirapan silang maglakbay mula sa lungsod patungo sa kapatagan araw-araw, kaya magtatayo sila ng isang ganap na bagong nayon para sa kanila upang manirahan. Bumaling si Logan kay Hamar, naghahandang sabihin sa kanya kung gaano siya kahusay sa konstruksyon. Ngunit napagtanto na hindi ito ang tamang paraan upang gawin ito. Binanggit niya ang pangalan ni Hamar, kaya siya ay tumalikod upang humarap kay Logan. At pagkatapos ay lumapit siya kay Hamar upang magtanong. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hamar na ang konstruksyon ay tiyak na mahirap kahit para sa kanya. Dahil pagkatapos ng lahat, hindi pa niya naririnig na mahusay ang mga dwarf sa konstruksyon. Ito ang nagpabaliw kay Hamar, nagtatanong kay Logan kung ano ang pinagsasabi niya. Sinabi niya kay Logan na pagkatapos ng paggawa ng armas, ang konstruksyon ang pinakamahusay na ginagawa ng mga dwarf. Nang marinig ito, napagtanto ni Logan na nasa kamay na niya si Hamar kung saan niya gusto. Sinabi ni Logan kay Hamar na ito ay talagang kahanga-hanga, at masarap marinig iyon. Sumagot si Hamar sa pamamagitan ng pagsasabi kay Logan na kahit purihin siya nito, wala siyang makukuha mula sa kanya, at nagpatuloy sa pagtatanong kay Logan kung bakit siya interesado sa konstruksyon bigla. Gayunpaman, binaliwala lamang ni Logan ang tanong, sinasabi kay Hamar na nagtataka lamang siya. Ngunit habang tumatalikod si Hamar, iniisip ni Logan na pagkatapos niyang magpahinga ng isang linggo, magsisimula ang nakakapagod na karanasan ng paggawa ng bahay, at hindi siya tatawa sa oras na iyon. Muli niyang ipinakita ang kanyang tunay na kalikasan. Matatakot talaga akong makita ang kanyang mukha sa gabi. Matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Hamar, hinarap ni Logan ang mga taong dumalo sa inaugurasyon, sinasabi sa lahat na makinig. Inulit niya ang pangako na ginawa niya nang magtipon sila upang buksan ang mga tarangkahan ng dam. Una, ang lahat ay makakapagsaka sa McLean Plains. Pangalawa, makakatanggap sila ng karapatan sa pag-upa na katumbas ng kanilang paggawa, at ang mga buwis ay 30% lamang. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ng mga administrador. Iniisip niya na kung iaanunsyo niya ito ng ganito, kahit ang mga administrador ay hindi makakatutol dito. Sa katunayan, tila masaya sila sa pagkakaroon ng ilog, at iniisip na magbabago na ngayon ang kanilang lupain. 4 na linggo ang lumipas, si Logan ay nasa kanyang silid at nakikipag-usap kay Rick. Sinusuri ang isang dokumento na ipinadala ni Hamar, kung saan natapos na niya ang layout ng nayon at isang modelong bahay. Sinasabi na alam niyang pinili niya ang tamang tao para sa trabaho, at sumagot si Rick sa pamamagitan ng pagsasabi na kahanga-hanga si Hamar. Pagkatapos ay naisip ni Logan kung paano niya hindi naisip na kukunin ni Hamar ang trabaho nang dumaan siya ilang linggo na ang nakalipas. Dahil nag-aalangan siya sa una, ngunit tulad ng dati, kapag nagsimula siya, gumagawa siya ng mahusay na trabaho. Sa background, ipinapakita ang mga kaganapan mula 4 na linggo na ang nakalipas. Kung saan tinanong ni Hamar si Logan kung baliw siya, gustong magtayo ng isang nayon, at kinutya siya ni Logan. Sinasabi kung paano niya sinabi na ang mga dwarf ay dapat na mahusay sa konstruksyon. Tila inilatag ni Hamar ang mga kalsada sa isang cross pattern, at naglagay ng mga bahay na may parehong laki sa mga regular na agwat, lumikha ng mga communal wells at toilets sa bawat seksyon. At nagtayo ng mga sewers upang itapon ang basura sa labas ng nayon. Pinapanood ang piraso ng papel, iniisip ni Logan na inilagay din niya ang planong lungsod na nakita niya sa kanyang nakaraang buhay hanggat maaari niyang maalala, at sa pamamagitan nito, matagumpay nilang maitatag ang malaking settlement na McLean Town. Iniisip ni Logan kung ano ang dapat niyang gawin sa kalahati ng populasyon. Ngunit biglang may amoy na tumama sa kanya. Bumaling siya kay Rick, kung saan nanggagaling ang amoy, at tinanong siya kung bakit siya mabaho. Kung saan sumagot si Rick na kasalanan lahat ni Logan. Tinanong niya si Logan kung bakit ang benta ng gamot na iyon. Sinasabi na kung hindi dahil doon, hindi siya magdurusa ng ganito. Ang lahat ng ito habang biglang pumasok si Dwayne sa silid na sumisigaw kay Logan. Tinanong ni Logan si Dwayne kung hindi na ba siya kakatok mula ngayon, at kung iniisip niyang silid niya ito ngayon. Gayunpaman, tila walang pakialam si Dwayne tungkol doon, at nagpatuloy.
upang simulan ang pagsasabi kay Logan ng isang bagay tungkol kay Hamar. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dwayne at naging purong kagalakan. At sinabi niya kay Logan na nagpadala ng balita si Hamar na maaari na silang magsimulang magmina ng ginto. Ipinakita niya kay Logan ang ilang gintong nugget, sinasabi sa kanya na dinala ito mula sa minahan. Sinabi niya kay Logan na karaniwan, kailangan mong kunin ang maliit na halaga mula sa mga mineral, ngunit natagpuan na nila ito, kaya sila ay nagbubutas sa lugar ng kanilang kayamanan. Sunod, sinabi ni Logan kay Hamar na mahusay ang ginawa niya, at niyakap siya ni Dwayne. Nagtatanong kung paano sila nagkaroon ng ganoong swerte na makasama si Hamar. Gayunpaman, tila walang pakialam si Hamar tungkol dito, at gusto lamang niyang magpahinga. Dahil ang kanyang mga mata ay parang gising na siya ng napakatagal. Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Hamar kung gaano karami ang maaari nilang mamina. At sinabi niya kay Logan na ito ay tulad ng kanilang tinansya, 1 tonelada ng ginto bawat buwan. At kahit na may mababang pagtatansya, dapat itong tumagal ng hindi bababa sa 10 taon mula doon. At muling tinanong si Logan kung maaari siyang magpahinga. Nag-aalangan si Logan sa kahilingan ni Hamar, sinasabi na marami pa silang gagawin. Dahil nagsisimula pa lamang sila sa pagtatayo ng bayan, at kailangan nila ng mas maraming crossbow, at ang mga kabalyero ay kailangan ng mga bagong sandata. Tinanong si Hamar kung posible ito. Ito ay tumama kay Hamar tulad ng palakol, pinapawisan siya at hinahawakan ang kanyang ulo. Habang nakahiga si Hamar sa lupa para magpahinga, at yumuko si Dwayne sa kanya, tinatawag siyang kayamanan ng kanilang teritoryo. Nagpatuloy si Logan na isipin kung paano siya magpapatuloy. Dahil marami pang trabaho ang natitira, ngunit talagang kailangan ni Hamar ng pahinga. Kaya iniisip niya na dapat siyang mag-recruit ng isa pang dwarf mamaya. Tulad ng ipinangako, sinabi ni Logan kay Hamar na tutuparin niya ang kanyang pangako. At maaari siyang magpahinga. At nang gusto niyang sabihin na ang 1 buwan ay parang sobrang tagal. Sumigaw si Hamar ng kagalakan. Pagkatapos ay tumakbo siya tulad ni Flash, at sumigaw para marinig ni Logan na hindi niya siya dapat hanapin. Dahil matutulog siya ng 1 buwan. Nang makita kung gaano kabilis tumakbo si Hamar, tinanong ni Logan ang kanyang sarili kung nagawa niyang gisingin ang force. Dahil masyado siyang mabilis sa mga maikling binti na iyon. Sa likod ni Logan, nagsimulang umiyak si Dwayne ng kagalakan, at tinanong siya ni Logan kung ano ang nangyari. Lumilitaw na ang dahilan sa likod ng kanyang pag-iyak ng kagalakan ay ang halaga ng pera na dadalhin ng minahan sa kanila. Dahil ang 1 tonelada ng ginto bawat buwan ay magdaragdag sa isang nakakagulat na yaman. Sinabi ni Dwayne kay Logan na maaaring magpakasaya ang mga Kairos, at ang aming teritoryo ay ligtas, dahil hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. At nang makita ito, kinutya siya ni Logan, sinasabi na mas umiiyak siya kaysa noong kumpleto na ang dam. Pagkatapos ay kalmadong tumingin si Logan kay Dwayne at sinabi ang isang mahalagang katotohanan, ang tanging dapat niyang katakutan. Sinabi ni Logan kay Dwayne na dapat niyang malaman na ang minahan na ito ay kanya rin. Nang marinig ito, ang tingin ni Dwayne ay naging takot. Habang nagpatuloy si Logan na sabihin na syempre magbabayad siya ng 30% na buwis. Ngunit iyon lamang. Naiintindihan kung ano ang nangyayari, tumayo lang mula sa lupa si Dwayne. Pagkatapos ay marahan siyang lumuhad sa harap ni Logan at sinabi sa kanya na nagtitiwala siya sa kanyang paghuhusga na hawakan ng maayos ang pera. Dahil pagkatapos ng lahat ay maayos ang proyekto ng dam, at wala siyang nagawang pagkakamali hanggang ngayon. Nagtataka si Logan kung talagang tinanggap ito ni Dwayne ng madali. Pagkatapos ay sinabi ni Logan kay Dwayne na syempre kailangan nilang itago ang minahan. Dahil kung kumalat ang balita tungkol sa minahan ng ginto, ang Befroze, Kaylee at ang Margrave ay magsasama-sama. Sumagot lamang si Dwayne na aayusin niya ito, na nagpaparamdam kay Logan ng hindi mapakali. Dahil hindi pa siya sanay dito, ngunit nagpasalamat pa rin siya kay Dwayne. Gayunpaman, binabaliwala niya ang alalahaning ito, dahil ang kanyang isip ay ginugulo ng iba. Iniisip niya na magiging problema ang kanyang ama, dahil marami siyang ginawang pagbabago, bago makabalik mula sa pagsasanay. Makalipas ang 1 linggo, naglalakad sina Logan at ang kanyang ama sa gilid ng ilog, humahanga sa kagandahan nito. Tinitingnan ni Logan ang kanyang ama mula sa likuran,
napapansin ang kakaibang pagbabago sa kanya. Si Patrick ay naging isang mataas na ranggong kabalyero. Iniisip ni Logan na inaasahan na niya ito nang ibigay niya sa kanya ang aklat ng teknik ng dugo ng Ryan. Ngunit ang isipin na ang kanyang mga kasanayan ay uunlad sa loob ng maikling panahon matapos ang isang dekadang pagtigil ay kahanga-hanga. Kinilala naman ni Patrick na habang siya ay wala, si Logan ay nakagawa ng maraming bagay. Gusto ni Logan na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, at sabihin sa kanyang ama ang kanyang mga plano, ngunit kinuha lamang ni Patrick ang tubig mula sa kanal. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tubig at kumuha ng isang dakot. Sinabi niya kay Logan na ang pagdaloy ng tubig sa ilang na ito ay tunay na kahanga-hanga. Sinabi niya na ang kanyang pag-abot sa mas mataas na antas, at maging ang pagbabago ng ilang, ay pawang mga gawa ni Logan. At mas mahusay si Logan sa pagpapatakbo ng estado kaysa sa kanya. Gusto ni Logan na magpakumbaba, at sinabi sa kanyang ama na ang mga tagumpay na ito ay batay lamang sa mga kamakailang aksyon. Ngunit pinutol siya ni Patrick, sinasabing mas marami siyang nagawa sa loob ng 3 buwan kaysa sa nagawa niya sa nakalipas na 10 taon. Sinabi niya kay Logan na siya ay pinagpala na magkaroon ng ganung anak, at nagpasalamat sa kanya. Sa tingin ko may nagbabalat ng sibuyas dito, o may kung ano sa mata ko. Gusto ni Logan na sabihin sa kanyang ama na siya ay nagpapasalamat. Ngunit muli siyang pinutol, at sinabi ni Patrick sa kanya na mula ngayon, siya na ang hahawak sa lahat ng tungkulin ng Panginoon. Dahil gusto niyang mag-focus sa maayos na pagsasanay ng mga kabalyero. Nang marinig ito, nabigla si Logan, hindi alam kung paano tutugan o kung ano ang sasabihin. Gusto muling sabihin ni Logan sa kanyang ama na wala siyang planong maging Panginoon ng Estado. Ngunit pinutol muli siya ni Patrick at tinanong si Logan kung alam niya kung ano ang kanyang natanto sa kanyang pagsasanay. Ang sagot ay tumanda na siya. Sinabi niya kay Logan na kahit na nakuha niya ang mga batayan ng Blood Iron Technique na ibinigay ni Logan sa kanya. Hindi niya lubos na makabisado ang mga lihim na teknik. Kung natutunan niya ang lihim na teknik noong siya ay mas bata, nang ang kanyang force ay kagigising pa lamang, maaaring posible ito. Ngunit sa kanyang kasalukuyang force na nabuo na ang sariling daloy pagkatapos ng lahat ng mga taon. Imposible para sa kanya na gumawa ng isang core. Sinabi niya kay Logan na dahil sumuko na siya doon, maaaring panahon na para sa mga batang tulad ni na Logan at Ryan na sumubok. Salamat kay Logan, tuluyan niyang nalagpasan ang hadlang na hamarang sa kanya ng maraming taon. Ngayon gusto nang umatras ni Patrick at maging gabay na magbubukas ng daan para sa kanila. Tinitigan ni Logan ang kanyang ama, iniisip ang kanyang sinabi. Tumanggaw siya at naisip na kung ganoon ang sinabi niya, walang paraan na makakatanggi siya, kaya pumayag na lang siya sa kanyang ama. Tumalikod si Patrick at sinabing dapat malaman din niya iyon. Lumalabas na kinakausap niya si Marian, at nagpatuloy siya sa pagsasabi na tulungan si Logan upang matiyak na matutupad niya ang kanyang tungkulin ng maayos. Tumanggaw si Marian at ibinaba ang kanyang ulo. Pagkatapos ay itinulak ni Patrick si Logan pasulong. Hinihikayat siyang kausapin ang kanyang ina. Lumapit si Logan kay Marian na nakasuot ng magandang mahabang damit, may hawak na payong pananggalang sa araw. Nagsimula si Marian sa pagsasabi na ang mga tagumpay na ipinakita ni Logan ay sapat na upang patunayan na karapat-dapat siyang maging tagapagmana at tinawag siyang Young Master. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang hiling niya ngayon ay ang tagumpay ni Ryan. Ang dahilan kung bakit masama ang loob niya noon. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Logan kay Marian, ngunit pinigilan siya nito. Sinasabing siya ang dapat humingi ng paumanhin. Kinilala niya na humingi na ng paumanhin si Logan sa kanya, at nakalulungkot na hindi niya ito matanggap. Sinasabing ito ay makitid na pag-iisip mula sa kanya, at umaasa siyang magiging mapagbigay si Logan at mauunawaan siya. Habang pinapawisan si Logan sa kanyang pisngi, nagpatuloy si Marian sa pagsasabi na narinig niya ang tungkol sa pagtuturo ni Logan kay Ryan kung paano lumaban gamit ang espada. Puno ng sigasig, sinabi ni Logan kay Marian na, marahil dahil si Ryan ay isang henyo, dahil 1 linggo lang ang kailangan niya upang makabuo ng isang force core. At nakabisado na niya ang ilang teknik. Nakatingin sa ibaba, sinabi ni Marian na maraming taon na mula nang makita niyang ganoon kasaya si Ryan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Logan na patuloy na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Ryan sa hinaharap.
Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpaalam kay Logan. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Logan sa direksyon kung saan patungo si Marian. Nararamdaman niya ang pangangailangang sumigaw na hindi dapat gumamit ang mga magulang ng mga titulo kapag nakikipag-usap sa kanilang mga anak. Mula ngayon, nais ni Logan na comfortable si Marian na makipag-usap sa kanya tulad ng ginawa niya noong siya ay bata pa. Pagkatapos ay tinawag din ni Logan si Marian na ina, na nagpatigil sa kanya at nagpaluha pa. Nagpatuloy ang ina ni Logan sa paglalakad pabalik kay Patrick, na nakatingin kay Logan mula sa malayo. Tumango si Patrick kay Logan bilang tanda na mahusay ang kanyang ginawa. At tumango rin si Logan bilang pagkilala sa iniisip ng kanyang ama. Oo, ang tao ay maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng isip. Pinanood ni Logan ang kanyang mga magulang na lumayo sa kanya patungo sa bakuran ng kastilyo.